Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin po akong DJ at meron akong 9 taon na pagkalugi sa negosyo. Hindi po ako vlogger, hindi po ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, sari-sari store versus 7-Eleven. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, isang tip na to at makakatulong sa pagninegosyo mo. At kung nagninegosyo ka na rin, tip na rin to tungkol sa business model ng sari-sari store tsaka ng 7-Eleven. Tapusin mo tong video na to at kung may natutunan ka, click mo naman yung heart dyan sa gilid o dito sa gilid. Anyway, sari-sari store versus 7-Eleven. Iba po ang business model ng 7-Eleven sa sari-sari store. Combination po siya ng platform business model tsaka ng franchising business model. Ano po yun? Ang platform business model kung saan yung mga supplier po nagbabagsak doon sa loob ng 7-Eleven, sila po yung nagbabayad ng renta sa 7-Eleven. At kapag nabili yung produkto sa 7-Eleven, babayaran pa ni 7-Eleven sa supplier yon within 3 months. Kumbaga sa cash flow, panalo yung si 7-Eleven. At bakit combination siya ng platform tsaka franchising? Kasi nagpapa-franchise din si 7-Eleven at combination siya ng platform business model na pinaliwanag ko kanina. Ang pinagkaibahan niya sa sari-sari store mga kanegosyo, ang sari-sari store naglabas ka na ng pera, kailangan mo lang maghintay kung bibilin ba yung produkto or hindi. Kapag hindi siya nabili, matagal siyang matetenga sa inventory mo. Tsaka the more na hindi umiikot yung produkto, the more na matagal yung pasok ng pera. Kasi naglabas ka na ng pera sa sari-sari store. Sa 7-Eleven iba. Hindi pa naglalabas ng pera si 7-Eleven, yung mga supplier nagbabagsak na ng mga produkto sa 7-Eleven. Which is ang cash flow power na kay 7-Eleven. At babayaran pa ni 7-Eleven yung supplier within 90 days, 120 days kung mas okay yung deal nila sa supplier. Within 3 months na kay 7-Eleven yung pera na pwede niya pang i-invest kung saan mas mabilis yung ikot at tumubo sila. Kumbaga nangutang sila ng pera na walang tubo at naka-hold yun sa loob ng 3 buwan. At pangalawa, combination siya ng franchising business model dahil nagpapa-franchise din si 7-Eleven. Ito kwento mga kanegosyo. Noong 2015-2016, hindi ko pa alam kung ano yung mga business model na yan. Nagtayo ako ng sari-sari store. Kung saan, hindi ko alam na sa market ako na may pambili. Kung saan graduate ako ng college. Sa TIP Cubao QC. Doon din ako malapit nagsari-sari store. At eventually, close na po yun. Anyway, ang paninda ko po doon, mga kanegosyo, at ang paninda ko sa sari-sari store ko, hindi po mura. Mahal po lahat ng paninda ko. Alam ng mga customer ko yan. At ang akala ko, kapag ang sari-sari store lumaki, pwedeng maging grocery store. Kahit lumaki po ang sari-sari store po natin, sari-sari store po lang siya na malaki. Hindi po siya grocery store. Ang grocery store kung saan nagbabagsak yung supplier sa ng mga produkto at babayaran mo sila within 3 months to 4 months. Postpaid po ang negosyo yung grocery store kumpara sa sari-sari store. So, yun lang mga kanegosyo. Kung nalilito ka sa sari-sari store, tsaka 7-Eleven, tsaka grocery store, yun po yung paliwanag po dyan. At mga kanegosyo, kung may natutunan ka, click mo yung heart dyan sa gilid. Peace.